Ito Ready, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Papunta tayo ngayon. Dahil sa mga estudyante nahihirapan and you are teachers, but you still have the time to become mentors, that you joined the Philippine Center for Entrepreneurship or otherwise known as Go Negosyo. Ano yung naging journey niyo naman dito, Catherine? Paano yun? Bakit pa kayo sumali? Kasi pagod na nga kayo kakaturo, pagod na nga kayo iba-ibang mga estudyante, but you still have time. Why so? Ano nakita niyo sa Go Negosyo? For me po, mentoring to me as an educator, no, supporting micro, small, and medium enterprises is a purposeful partnership. Parang gano'n, no? Dito ko maibubuhos talaga yung yung natutunan ko rin dahil may entrep students din po ako, di po ba? May entrepreneurs Yeah. ako. Yeah. So, nai-apply ko rin po doon. At nag-business din po kami ng lugawan ng asawa ko. So, Yes. ito po yung matibay, no? Grounded in shared growth. Sabi nga, live experience and transformative learning. For me, it goes beyond the transfer of technical knowledge or business skills. It is a relational process where guidance, trust, and empathy intersect to empower entrepreneurs to make informed, ethical, and sustainable decisions. Kaya po napagdesisyonan ko din na, sige, sama na ako sa'yo. Parang, Dati ba si Jerry lang, si Jerry lang ang nag-iisa? At ikaw ay medyo busy? Yes. Para sa akin kasi teaching for me talagang ito na yung buhay ko talaga kasi masaya ako sa pagtuturo, masaya akong gumagawa ng lesson plan dati, syllabus and whatsoever. Ako yun eh. Ako yung talagang full-blooded by profession na talagang teacher. So paano ka na-convince si Jerry sumama? Dahil po sumasama ako sa kanya, pagkatapos po mentoring, tapos sabi ko, year 2005, nag-start ako with the entrepreneur students. Why not share yung mga knowledge ko dun sa entrep students? Tapos, siyempre may mga entrep mindset na rin doon. Yan yung mga estudyante ko rin po kasi, yung anak ng Eng Bitin, si Royce Chua, di ba? Yeah. Tapos meron sa Pingping Lechon. May mga business talaga sila. May mga negosyo, May mga negosyo. So, talaga masishare ko. Malawak na knowledge ang nasishare ko. But then, yung napupunta sa akin, aspiring entrepreneurs. So, minsan naman, napupunta sa akin yung mga may mga business na kaya lang nag-fail, parang ganun. Tapos, ano yun tawag doon? Ikaw ay Dina-encourage, inspirational. Motivational. Because I'm Christian no? Yeah. So, talagang sabi ko, at least pinagpe-pray ko pa sila before we end, no? So, that's true. Yeah, talagang sabi ko po sa kanila na talagang may failure talaga, no? When it comes to business. But again, mentoring Jerry, na nagiging mentoring na nagiging prayer meeting. Well, actually, mentoring is actually helping each other, beyond academic, it's life-changing, right? But Jerry, I remembered you had a remarkable accomplishment that all mentors were so impressed. How about sharing us about your Tabuk journey? Nainis ka raw sa internet at hindi ka makakonect sa coaching mo, mentoring sa ating mga Tabuk mentees. Ano ginawa mo? Tell us. Actually, katatapos lang ng stroke ko doon. Career ko lang. Tapos, nagko-connect ako, nung time na yun, di ba, during yung farther end ng pandemic, ang ating internet ay pangit pa rin. Exactly. So, lalo na yung sa mga probinsya, every time na nagko-connect ko, ang pangit ng signal, hindi kami nakakaintindihan. Yung paputol-putol. Oo, paputol-putol. And isa sa kinatatakutan ko hanggang ngayon,
yung tinatawag na evaluation. Meron tayong evaluation. At sa school kasi, ang evaluation, napakadelikado eh. Bagsak ka ng evaluation, out ka na sa, sa system. Exactly. Ganun kasi sa day. So, ngayon, I start computing. Okay, may marireceive naman ako eh. Magkano ba pumunta ng Tabuk? Nakita ko mga 3,000 lang magagastos ko. Naisipan ko talaga, crazy idea na pumunta ng Tabuk for the purpose, number one, mas madaling magturo ng face-to-face. Mas madaling mag-mentoring. Number two, sabi ko, total kare-recover ko lang sa stroke ko. Gusto kong testingin kung anong capability ko. Wow. Kung hanggang saan yung anong kaya kong gawin, ano ang limitasyon ko. Gusto kong testingin. Kaya pumunta ako. Tapos sinabihan ko na agad, minsan kasi by region tayo eh. Yeah. Lugar. Sinabihan ko na agad yung region car na, oy, pag bibigyan nyo ako ng mentee, bigyan nyo ako yung nasa isang area lang para madaling puntahan. Hindi, binigyan niya ako ng 2 Tabuk, isang mountain province. Oh, malayo. Malayo yung mountain province eh. So, pinalitan, nagpag-trade din ako na isang taga-Tabuk din. Tapos sinabi ko na sa kanila, sandali lang yung, mentoring lang, kalahating araw na lang. Ang gagawin ko natin, para hindi sayang yung araw ko, pagpunta ko doon, magkaroon tayo ng seminar sa umaga. Mag-seminar, magtotalk na rin ako. Mag-invite ko ng mga hindi kasali sa KMME. Sa seminaran ko sa umaga. Sa hapon, doon tayo mag-coaching. Mag-coaching session. Well, okay naman. Were you fulfilled? I mean, did you ever reach that degree of satisfaction, Jerry? I mean, po. Kasi you tried your best dahil sabi mo, kaya mo na. Considering that you had a stroke, right, Catherine? Yes. Buti pinayagan ka ni Catherine. Wala po ako magagawa basta nag-decide po siya. Kasi pipilitin niya naman talaga. Talaga. Na-discover ko naman, Yung passion siguro, yung mission. Meron talagang weakness na may limitation talaga. Kagaya, kahit kumuha ka ng bus na may CR, hindi mo pupunta yung CR. Matutumba sa isang moving vehicle. So, given na yun. Tanggap na weakness yun. Sige. Kaya every time na humihinto ang bus, kailangan ko bumaba para jumingel. Even. Kasi hindi ka makakagamit ng CR sa bus eh. Kailangan pag kuminto ang bus, baba, then yung pagbaba ko, mabagal. So ngayon, it's not only the mentoring eh. It's also testing my capability. Kaya ko pa ba yung ginagawa? Hindi na. Ano ang limitasyon ko hanggang dito lang ako. And Correct. na-appreciate yun ng DTI at na-appreciate ng mga mentee yung talagang I know. It was the talk of the town. And everybody was monitoring where Jerry is. Where were you? Because you were even sending a timeline of your travel. But anyway, so yung mentoring talaga, for you, Catherine and Jerry, ano ba talaga how would you classify a mentor? Because, nowadays, there are a lot of people who would always call themselves as mentor. Mhm. Okay? And in fairness to the mentors like you both, you couple, ano ba nakikita mong qualification that when somebody looks for a mentor, ano ba yung mga characteristics na dapat nilang hanapin? Catherine? Ultimately, mentoring for me is an act of service and stewardship. It is about walking alongside with the micro, small, and medium entrepreneurs, listening deeply. Di ba ganun naman tayo eh? Di ba? Yeah. Listening deeply and equipping them with the knowledge, confidence, and ethical grounding to thrive in an ever-changing business landscape. Actually, hindi pare-pareho yung mga business eh. Di ba? May business na malago, may business na medyo okay lang, may business na una okay, tas mawawala bigla para mga ganyan, So, moreover, mentoring for me
reflects my role as an educator, no, committed to Mm. inclusive and sustainable development. So, That's good. again, So yun yun ang dapat hahanapin ng mga gusto magpa-mentor, no, mga mentee. Jerry, ikaw naman, ano ba ang tingin mo na dapat hanapin nila when they look for a mentor? Actually, sa akin, Because, yeah, baliktad eh. Baliktad kay Miss Catherine eh. Si Cathy, natuto sa school na gamit sa mentoring. correct. So, nag-iba ang pagtuturo ko dahil sa mentoring. Dati, Mhm. pag tinignan ko, pag umupo ako sa isang business plan defense, I look at it as a thesis defense. Ganun lang. Ganun lang ko. Ngayon, dahil mentor ako, pag umupo ako sa isang thesis defense, hindi ko tinitingnan yun na thesis nila. And most of the time dito sa Binil, ang ginagamit ng case ay yung sariling ng negosyo. Mm. Negosyo ng magulang nila, negosyo pa ng lolo nila, na ipasa na from generation to generation. Sinasabi ko sa akin na hindi kakalimutan natin na thesis mo to. Bakit mo kailangan gawin to? Kasi ikaw ang tagapagmana nito. Ayun. Yeah. Diba? Hindi this is not regarding about, this is not only regarding na kailangan pong puwasa o hindi. This is a legacy na kailangan mong buuin. So, ibig sabihin, pag nandun ako nag-mentor, hindi ako nagtuturo. It's more than the pagtuturo eh. You give part of yourself sa mentoring. Diba? So you're sharing yourself actually. Madali magturo. Ito. Turo Madali ko magturo as academe, but giving part of part of yourself. your experience, Yes, at the same time, at the Yun. same time, helping mold the Sa klase kasi mentee, right? pwede po na after I teach, out na ako eh. Correct. Tapos ako magturo. Pero in terms, na iba niya ugali ko sa pagiging teacher ko. Kasi at the end of the day, I start thinking, ano bang effect ng tinuro mo? Correct. Diba? So you're giving not only your time, pati yung sarili mo. And at the same time, you can only do that kung may puso ka. I think you hit the bud, Jerry. Kung may puso, hindi lang utak, pero yung puso. No? Yes. So, Pumunta ka madali magturo. yeah, but Pero yung getting the feel of Yes. your mentee and not dictating, but Yes. trying to put yourself in the shoes of the mentee. Kasi may mga issue yung mga yan eh. Yung I issue know. niya, may naman hindi mo issue. Para sa'yo, madali. Pero hindi ba yung danas ng mga mentee? Yung sabi nga, isa nga nagugulat ako sa mga minementor ni Cathy eh. May gusto mo na magpakamatay. May mga ganyan. Di ba? So, Oo. minsan sa atin, hindi natin maintindihan bakit mo gusto magpakamatay. Pero you have to feel, to extend yung emotional na guidance sa kanila, hindi lang yung know-how eh. Pati emotional guidance eh. Kaya nga buti na, sabi nga sana ko kay Cathy, alam mo, minsan sila GPT rin eh. Kita mo, hindi napunta sa akin, napunta sa yung mentee na yan. In other words, there's always a reason for everything, no? Yes, Bakit napunta kay Cathy at hindi nasa iyo? Kasi Cathy has some emotions that she can relate, Yes. right? I mean, di Kasi ba? sa akin, hindi ko siya matutulungan ng ganun eh. Naman, di ba, Sir Butch? Alam mo naman, Yeah, totoo tayo yun, pag totoo. magturo tayo, ito eh, ito. Oo. Tough tayo magturo eh. Di ba? Hindi Oo. tayo yung mga soft-spoken eh. Di ba? Gano'n. Hindi eh. Oo. Ang mentoring, hindi pwedeng ganun lang eh. So, At saka mentoring is continuous, right? Yes. Cathy, di ba? It's not the 20 minutes, the window. Oo. Sa akin kasi, in 20 minutes, pag nag-mentor it goes beyond It's just the seed, no? That you start planting, no? There are mentors that I know who go beyond, no? They give online, they start emailing, they start connecting, di ba? Ganon. Bigla may tumatawag pa sa akin. Isa may nag-email pa sa akin, ni-prefer tayo sa Facebook. That's part ng continuation. And most of the time talagang it's free. Hanggang sa, right. di ba, kay Miss Kat, meron din nagte-text sa'yo, ng mga mentee. Di ba? So, yeah. Mapunta naman tayo sa social media.
Alam mo, Jerry, you are always an icon in social media. You're known as the marketing sensei. Okay? Nakakailang episodes ka na ba, Jerry? I mean, or why did you ever go into social media after all? Wala po. Actually, aksidente lang yung social media sa akin eh. Accidente, ha? Okay. March 2020, nag-pandemic, sarado lahat. Tapos, nasabayan pa yung sa ABS-CBN. Nalala ko, walang mapanood sa TV. Di ba? Lahat walang mapanood, lahat na pati yung mga cable, wala rin mapanood sa cable. No? Nothing to do. Di ba? Ang exit ko doon yung social media. Nagsisimula yung from picture, naging video, may sumasayaw, may nagpapatawa. Doon ako nagsisimula, nagpapatawa din ako, sumasayaw din ako sa social media. Pero damay ko pa nga asawa ko sa mga ganyan kalokohan. Oo nga, mukhang Catherine, dinadamay ka rin daw eh, no? Okay lang yun, no? Parang kayong dalawa nagsasayaw, no? I mean, parang entertaining, di ba? Oo. So, doon na ako nagsimula. Then, eventually, nung time na yun, nagsisimula na nyo na sabihin na, okay, you can use Facebook to do marketing. So, nabubuhay naman ako, na-impress naman ako sa TikTok dahil number one, may nagkakaroon ng followers. So, sabi ko, kung nag-grow yung following ko, bakit hindi ko kaya gamitin yung platform na to do business? If Facebook can be used for business, why not TikTok? Nung time na yun, alam mo, ang TikTok puro kalokohan eh. Yeah, So, right. walang binibang tao gumamit ng TikTok. So, sa check time nga, nung nalaman nila nagtitiktok ko, mayroon pa isang company na tinalikudan ako eh. Inatras yung isang booking ng speaking engagement sa akin. Dahil nagtitiktok ko. So, doesn't stop me. Sabi ko, ano ang niche ko? Ano ang pwede ko ipakita dito sa platform na to na hindi kaya ng iba or ako lang? So, anong ang galing ko? 2017, nag-mentor na ako eh. Mag-mentor kaya ako gamit ang social media. Why not? Di ba? Yung question, why not? Di ba? Oo, subukan ko. So, start talking about marketing, lecture ako marketing in English. Tapos, na-realize ko, teka, dami na nag-i-English sa marketing eh. Baka gusto ko i-move naman dahil nakikita ko yung aking market sa KMME natin, sa mga DTI talk natin. Yung mga small, micro and small. Minsan, these people, hindi naman sila masyadong magaling sa English. Mas gusto sila in Taglish. Relatable, di ba? Relatable yung language. You're not up there, but actually, relatable ka. Right? Yes, kasi sabi ko, I'm not here para maging artista or to impress. Right. I'm here to share what I know, mag-mentor sa audience. So I have to speak in a language na maiintindihan na lahat. So I started yung tinatawag na MTV, Marketing Tagalog version. So yun. Nakakailang episodes ka na. I mean, teka nga pala, ano nga ba yung inyong social media? Ang aking social media handle is the Marketing Sensei PH. Actually, it's a short video lang po, 1 to 10 minutes na video lang. Well, I talk about marketing, I talk about research. Ewan ko po ba ito napunta sa research. May nagtanong na ito sa research sa akin. Lately, ang tinatanong nila sa akin, yung mga pagbagsak daw sa subject, paano sila lilipat ng school, paano magta-transfer ng iba, ganyan, mga problem. So, meron ng mga engagement talaga. Ito mga young people reaching out to you. Kadalasan senior high school, college student na nagkaroon ng problem sa kanilang pagkaaral. Tapos, humihingi ng advice paano sila lilipat. Or, medyo nahihirapan sa klase nila, gusto nilang i-drop yung mga subject. Wow. Talagang personal approach pala ginagawa mo. Actually, binibigyan ko sila ng tip na minsan, hindi nila kasi nakikita yung consequences. Minsan, bata pa tumato, hindi pa nila nakikita yung pwedeng consequences ng mga action nila. So, parang nagiging advocacy niyo ito, Catherine, no? I mean, you're into social media,
Saka, you have the patience, I mean, to do social media almost every day. Parang ang dami mong posts, no? Kaya Ah, Tito Jerry, Boots, excuse me po, kaya naparangalan po siya ng Philippine Marketing Association bilang Digital Marketing of the Year. No? Asia. Yay! Oy, kailan yun? Kailan yun? Last year. 2024. Oy, By galing. Asian Marketing Federation. Bilang isang Asia's top digital marketer. Dahil palawak ko yung branding na The Marketing Sensei. Na Yeah. even internationally, yung mga marketers international, may nagtatanong sa akin, can I also use The Marketing Sensei here in my country as a local version? Ako yung The Marketing Sensei PH. Yun ang gusto nila gamitin. The Marketing Sensei SG. Wow. Naging trending ka pala. You really set the trend, no? Para bang sinasabi natin, why not try? There's no harm in trying, right? You did it, no? Opo. Because of the emptiness during the pandemic. But you said, why not? You know, there's always a question of why not. Hindi naman masama, di ba? Oo, wala namang mawawala. Correct. Total, pinaglalaroan ko lang naman. Bakit natin dito? Hanggang nag-develop na nga yung TikTok na marami na siyang naging feature. Hindi lang yung paggawa ng video, nagkaroon na ng live streaming, nagkaroon na ng e-commerce platform, nagkaroon na siya ng affiliate kung na pwede kang kumita kahit wala puhunan sa negosyo. Correct. You can do affiliate. Ang dami lang pwede gawin na nag-evolve na isang plano. Kaya nga, sir, sa akin nga, kung titingnan mo 5 years ago, hindi mo pwedeng i-judge kagad ang isang bagay. Dahil ang buhay ng isang product produkto may evolution eh. Exactly. Nung time na yun, walang nakakita ng pwede ba lang mangyari yan na mag-i-evolve sila kaya. Pero eventually, in time. Sa ikalawang bahagi, nakita natin kung paano binago ng mentoring ang pananaw nila Jerry at Catherine, mula classroom hanggang real-world entrepreneurs. Pero sa huling bahagi, mas lalalim pa ang usapan tungkol sa social media, mental health, success, at kung paano nila ginagamit ang platform para sa kaibabuti ng karamihan. Ayan. Ito naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.